Kayo kasi mga botante, alam nyo, pag dadating ng eleksyon, pakitaan lang kayo ng pera ng mga politiko na yan. Nagkakandara pa kayo dahil nakakita kayo ng pera. Pero dapat iniisip nyo, kahit man sana kayo bigyan ng pera o tanggapin ninyo ang pera, dapat isipin nyo rin kung sino ang dapat nyong iboto. Tingnan nyo kung ano nangyayari. Pero ako kasi hindi ko naman binoto yung mga yan eh. Kahit matalo ang binoboto ko, basta yung binoboto ko yun ang gusto ko, di okay lang na matalo. Basta katulad ngayon, tingnan nyo, yung mga binoboto nyo, nagkakagulo na ang Pilipinas. Tingnan nyo, paano nyo pa mababawi yan? Dapat, pagdating ng eleksyon, pakitaan man kayo ng pera ng mga politiko na yan, tanggapin nyo kung gusto nyo, pero dapat bago kayo bumoto, isipin nyo, kahit nakatanggap kayo ng pera, maiisip naman kayo para iboto kung sino ang dapat eh. Diba? Tingnan nyo, napagmamasdan nyo ba kung ano nangyayari sa bansa natin? Pati mga senado nagkakagulo na. Lalong-lalo yan si Bato, si Munggo na yan, si Robin Padilla na yan, ngawa ng mga ngawa, ang mga yan, wala naman mga silbi sa bayan, di ba? Nakikita nyo ba kung anong mga ginagawa ng mga yan sa senado? Wala naman, di ba? Puro lang sila ngawa. Pinagtatakpan pa nila yung mga sinasabing magnanakaw. Di ba? Di ba yung pera ng gobyerno? Pera ng taong bayan yan. Di ba kung iisipin nyo mabuti, sino ba nagpapasweldo sa mga yan? Senador na yan, kung mga sino-sino na yan, mga nasa politiko na yan. Di ba taong bayan? Pera natin yan, taong bayan. Kahit di man tayo malalaki ibig sabihin yung mga tax lang natin, katulad ng namimili tayo, may tax tayo. O di ba? Ngayon yung pinapisildo na ng taong bayan sa mga senador na yun, ng mga walang silbi na dyan sa upuan. Wala silang ginagawa, di ba? Nagpapagulo lang sila. Nagkakagulo. Kaya dapat, tayong mga botante, kuwira ako kasi hindi ko naman binoto mga yan eh. Kayo mga botante, bago kayo bumoto, kahit pati pakitaan man kayo ng pera ng mga politiko na yan, kunin nyo kung gusto nyo, pero isipin nyo kung sino ang karapat-dapat na iboto. Si Padilla ba? Robin Padilla na yan, di ba? Ngawa na ngawa. May nagagawa ba yan? Wala naman, di ba? Tapos sasabihin niya, ex-convict daw siya, kahit daw sa sunugin, mangangamoy Duterte siya. Eh di dapat magpasunog na siya kung gusto niya. Kahit mangamoy Duterte siya, kung gusto niya masunog, di sunugin niya sarili niya. Di ba yun ang sinasabi niya? Tapos sabi pa iti Munggo na to, yung impeachment daw na yan, makakain ba yan? Kung gusto niyang kainin, di kainin niya. Bakit sasabihin niya pa na kung makakain yan? Kainin niya kung gusto niyang kainin ng impeachment na yan laban sa mga sinasabing magnanakaw na yan. Kaya dapat, pagdating na naman na eleksyon, tandaan nyo 2025 ngayon, mga ilang taon na naman, mag-i-eleksyon na naman yung mga yan. Pagdating na eleksyon, dapat mamili kayo kung sino ang karapat-dapat. Ang dapat ng mga ibinoboto yung mga attorney, hindi yung mga yan. Ano naman kinalaman ng mga yan dyan sa katulad na lang ni Padilla na yan, di ba? Sikat lang yan nung siya ay artista, pero pagdating sa Senado, wala naman kalam-alam yan, di ba? Katulad ko rin yan. Walang kalam-alam. Pero ako, hindi ako nangarap na tumakbo dyan dahil di ko naman alam yan eh. Dapat yung mga walang alam dyan, huwag na mangarap na tumakbo. Ang dami kasing pera sa kaban ng gobyerno eh. Kaya yun ang mga hinahabol eh. Tandaan nyo, ano nangyayari sa atin. Lalong gumugulo ang Pilipinas dahil din sa ating mga botante. Kung sino-sino ang iniluluklok natin na hindi naman karapat-dapat yan, di ba? Sana mag-isip-isip tayong lahat mga botante. Tatandaan nyo po, 28, mag-eleksyon na naman. Tapos makakita lang kayo ng pera, pakitaan lang kayo ng mga kanto ng 500 din o 1,000. Dapat, kung pakitaan kayo ng pera, kunin nyo. Pero kung sino yung dapat iboto, yun ang iboto nyo. Diba? Tama ba ako? Tandaan natin mga kababayan. Dahil tayong mga botante ang naapektuhan, tayong mga botante ang naghihirap. Tingnan nyo. Hindi nga nila alam kung may bigas ba tayo o wala, di ba? Pero sila nagkakagulo dyan dahil sa pera. Diba? Hindi nga nila alam kung sino yung mga pamilyang nagugutom. Sila, wala silang kagutom-gutom kasi ang daming pera sa kaban ng bayan dyan, sa gobyerno na yan. Kaya tingnan mo, yan ang pinag-aawayan nila, pera. Diba? Totoo.
Yun ang dapat isipin natin.